Good morning mga kaparmes at kabundok. Nandito naman tayo ngayon at welcome sa ating channel. So ang ituro ko ngayon ay kung paano magtanim ng sibujin or sibuyas tingting kung tawagin. Itong mga Cebuano sigurado makarelate ito, at yung mga Tagalog ewan ko kung anong pangalan talaga dun sa kanila, no? So ang sibujin ay napakasarap, masarap ito talaga. Bago tayo patuloy sa pagtuturo kung paano magtanim, so pag-usapan muna natin yung paggamit ng sibujin. Yung sibujin ay maganda siya sa lahat ng mga may sabaw, kahit anong klaseng sabaw. Napakasarap ang sibujin, no? Or sibuyas tingting, no? So ngayon ay bago tayo magpatuloy doon sa sibujin kung paano magtanim, so ipapakita ko muna yung view dito sa bundok ko, no? Papakita ko sa inyo yung buntok. Ayan, buntok sa bulang lito. Yung asawa nandoon sa malayo. Iwag ko kung klaro pa. Hindi yata makikita. Yung sugod naman ay nandyan, no? So mga kapalmas at kabundok, itong bundok na ito yung pinakalas na makita doon sa sugod, no? Yan. Ang Limasawa banda nandoon, and dito naman yung Suba pupunta ng Aplag. Pakita ko yung view, no? Dito sa akin. At yan, pag may makita ka na nyugan, yan sa akin. Sa akin yung pinaparumingan ko. Diyan ako nagtatanim ng luya at saka sibujin. Hindi lang makita yung ano ko, yung linis ko doon kasi makapal yung mga kahoy. So pakita ko rin sa ito banda sa may likuran ko. May bundok pa siya pero hindi na makita doon sa sugod. Ito lang yung tinatayuan ko, yung makikita talaga doon sa sugod. Okay mga kaparmes at kabundok, samahan niyo ako doon sa pagtanim ng ating luya, ating sibujin at saka sibujin or sibuyas tingting, hindi luya. Abangan niyo lang yung luya ko pag tumutubo na yon. Mahigit kumulang 12,000
ang puno. Ipakita ko din, i-vlog ko din yun. Saka sa pagtubo niya, saka doon sa pag-harvest. So sana bigyan kita ng grasya ng ating Panginoon. Okay guys, samahan nyo ako mga kabundok sa pagtatanim ng sibuyas tingting or sibujin. Okay, thank you. So ayan mga kaparmes at kabundok, ipakita ko sa inyo yung sibujin or sibuyas tingting. Maliliit siya. Yan siya, no? So ayan, kita mo. So ito mga kaparmes, sobra isang taon na to. Mamaya ipakita ko yung sa inyo yung performance ko. Ayan, mayroon akong mga kaparmes, ituro ko lang sa inyo kung paano mag-harvest nito yung sibuyas tingting. Ito, ipakita ko sa inyo itong 4 months ko. Yan ang 4 months. Yan 4 months ko. Tinanim ko lang dito sa paligid ng kubo ko. Yan ang kubo ko dito lang sa paligid. Tanim ako. So ito, ganito ang pag-harvest sa mga kaparmers. So no, ganyan mo lang siya. Tapos hindi mo ubusin mga kaparmers para mayroon pang tutubo. Pagdating ng 4 months ay tubo na naman yan. Yan. No? So, yan. Okay, yan. Yan ang sibuyas tingting mga kaparmers, maliliit, tawag sa amin sibujin. So sa market mga kaparmers, hindi ka makakita nito kahit doon sa bintahan. Kung bibili ka ng pangtanim, so wala kang mabili dito lang talaga. Ito sa maliliit na mga magsasaka kasi pang ulam na ito dito sa amin, aming mga maliit na magsasaka. So ang pagtanim mga kaparmers, isang ganito lang, isang ganito. Pagdating ng 4 months, ganyan na kadami, no? Yan. Okay, so panoorin mga kaparmers. Pinakasimple lang, simple masyado ang pagtanim nito. So ipakita, i-demo ko sa inyo. Yan. Mayroon din akong sibuyas dito na malalaki. Yan, papadamihin ko din, no? Ramihin ko rin para kasi sa market ito walang binibinta, pero yung sibuyas dahonan ay mayroon doon sa market, no? So yan, so pakita ko sa inyo, i-demonstrate ko sa inyo kung paano magtanim. Okay, ganyan lang, pinakasimple, hindi katulad ng ibang mga gulay na mahirap itanim, mahirap lagaan, pero ito madali lang. So isang ganito lang, no, ang tanim natin, no? Simple lang siya, ganyan lang, pasok mo siya, no? Yan, okay, ganyan. So ang distansya niya dyan mga isang roller. Okay, yan naman. Yan. So, pasok mo siya. Pasok yung isang, ayan. Ito na yan. Sa 4 months. Marami na yan. Ganyan na yan. Karami. Sa 4 months. Okay.
So dito mayroon din akong strawberry. Yan, kita mo. So sa sunod, luya naman ipakita ko sa inyo. Yung luya ko. Mayroon din tayong squash. Yan. 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 Mayroon akong manok dito na. Nagalaw na yung mga tanim ko, mga gulay ko. Okay lang yan. Okay mga ka-farmers, sundan naman niya ako sa sunod na vlog ko sa ating mga pananim. Okay, thank you mga ka-farmers, thank you.